Bago ka mag-skip sa video na to, pakinggan mo muna ito. Kung iniisip mong tumigil sa paninigarilyo, pero pakiramdam mo palaging may kulang, may isang bagay na hindi pa ipinapaliwanag sa iyo ng malinaw. At kapag naintindihan mo ito, magbabago ang paraan ng pagtigil mo. Maraming naniniwala na ang paninigarilyo ay simpleng bisyo, na kapag gusto mo nang tumigil, titigil ka na lang. Pero ayon sa science, mali iyon. Ang paninigarilyo ay isang brain addiction, hindi lang basta simpleng bisyo. Sa tuwing naninigarilyo ka, pumapasok ang nicotine sa utak sa loob ng ilang segundo. At doon, pinapalabas nito ang dopamine, ang kemikal na responsable sa pakiramdam ng ginhawa, focus, at pansamantalang kalma. Ang problema, mabilis matuto ang utak. Kapag paulit-ulit mong binibigyan ng nicotine, iniisip ng utak natin na normal lang ito. At kapag bigla itong nawala, sinasabi ng utak mo na may mali. Kaya kapag tumigil ka bigla, hindi lang katawan mo ang nagrereklamo, kundi ang utak mismo. At dito lumilitaw ang iritasyon, anxiety, hirap mag-focus at cravings. Hindi dahil kailangan mo ang sigarilyo, kundi dahil nag-a-adjust ang brain chemistry. At dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila ang cravings ay senyales na mahina sila. Pero sa science, ang cravings ay senyales ng brain recovery. Ngayon, ito ang mahalagang punto. Ayon sa pag-aaral, ang nicotine ay nawawala sa katawan sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ibig sabihin, ang pisikal na addiction ay panandalian. Ang mas matagal, ang nakondisyong utak. Kaya ang tamang paraan ng pagtigil ay hindi puro tiis, kundi brain retraining. Una, huwag mong labanan ang cravings. Intindihin mo ito. Ang cravings ay tumatagal lang ng 5 hanggang 10 minuto. Hindi ito pataas ng pataas magpakailanman. Parang alon, tataas tapos bababa. Kapag hindi mo ito sinunod, natututo ang utak na, ligtas pala kahit wala ito. Pangalawa, tanggalin ang sigarilyo pero palitan ang dopamine. Hindi sigarilyo ang hinahanap ng utak, dopamine ang hinahanap nito. Kaya kailangan mo ng kapalit, maikling galaw ng katawan, malamig na tubig, malalim na paghinga, sikat ng araw, at kahit simpleng paglakad. Ito ang mga natural na paraan ng dopamine release. Hindi ito instant gaya ng sigarilyo, pero ito ang nagtuturo sa utak ng mas ligtas na source. Pangatlo, ihiwalay ang sigarilyo sa routine. Sa utak mo, may koneksyon na. Kape plus yosi, kapag stress, yosi agad, at katapos kumain yosi. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Kailangan mo lang putulin ang koneksyon. Halimbawa, kape tapos tubig muna, pagkatapos kumain mag-toothbrush na lang, at kapag stress naman magpaghinga muna. Kapag nagbago ang routine, humihina ang trigger. Pang-apat, huwag mong asahan ang pagiging perpekto. Sa science ang behavior change, ay mas epektibo ang consistency kaysa intensity. Sa bawat araw na bumabalik ka sa desisyon, nagbabago ang neural pathways ng utak mo. At eto ang hindi madalas sabihin. Pagdating ng 2 hanggang 4 na linggo, nagsisimulang bumalik sa normal ang dopamine receptors. Humihina ang cravings, lumilinaw ang isip. Bumababa ang emotional dependence. Hindi dahil matigas ka, kundi dahil nag-heal ang utak. Kaya kung gusto mong tumigil sa paninigarilyo, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang labanan ang sarili mo. Kailangan mo lang turuan ulit ang utak mo. At ang utak ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, pag-unawa at oras. Kung napanood mo hanggang dulo ang video na ito, malinaw ang isang bagay. Hindi ka naghahanap ng inspirasyon. Naghahanap ka ng tamang kaalaman. At kapag may tamang kaalaman, may tamang aksyon. At kapag may tamang aksyon, posible ang tunay na pagtigil. Hindi madali. Pero scientifically posible ito. At nagsisimula iyon sa pag-intindi, hindi sa paninisi sa sarili.